Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila ito na nga ang pinakahihintay ng taong bayan. Kuting ng Norte at Lices Mag at Tambalslos. Ipapatest na nga. Dito nga natin mapapatunayan na talagang kung bangag nga sila talaga sa pulburon na ito ay talagang makukulong sila at kakalkarin at iimbestigahan lahat ng kayamanan. While mga kaibigan, ang nakakalungkot nga na katotohanan na wala na ang pangako ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Nung hindi pa siya nakakaupo ay tila ang galing-galing ng kanyang mga speech, ang galing-galing ng kanyang mga pinagsasasabi, ngunit iba pala talaga ang kanyang totoong pakay dahil ginamit lamang ang matatamis na salita para mabilog ang ulo ng taong bayan. While mga kaibigan, kahit nga pag-aaralan natin ngayon sa administrasyon na ito ay tila talamak pa ang mga pulburon user, mga smuggler at mga hoarders. Ang kawawa dito ay ang ating mga kababayang Pinoy na talagang naghahanap buhay, na talagang gusto nila na mabago ang bansang Pilipinas, ngunit hindi nga mababago ito hanggat hindi nga sumusuko si Kuting ng Norte na ito at talagang pinepesto pa ang mga korap na opisyalis na bangag din sa mga pulburon. Ang mga mastermind at protector ay si Kuting ng Norte at Lices Mags na ito na talagang dapat nang imbestigahin at kaladkarin sa Senado at huwag nang santuhin. Kaya naman matatandaan natin na si Tatay Digong or former President Rodrigo Duterte ay talagang hindi nga tinatantanan ang mga pulpolitiko na ito, lalong-lalo na si Kuting ng Norte. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Noong 1800s, ipinanganak siya noong 1856, namatay siya noong 1896, 40 years old ang tinagal niya yung buhay niya sa mundo kasi due to tuberculosis. So binasa ko yung email sa akin. Marika, isa kang tulad ni Graciano Lopez Haina na nung panahon ng 1800s na lumaban sa mga Kastilang sumakop sa atin, na tayo ay ino-oppress, sinusuppress ng mga dayuhan sa ating bayan. Kaya ito si Graciano Lopez Haina ay isang matalinong bata mula sa Iloilo, na sinubukang mag-aral. Kaya hindi ko na anuin yung mga history niya, tsaka na lang yun. Siguro isang yun. Gawa tayo ng mga 8-10 minute vlog just for Lopez Haina. Sabi niya, matalino, nag-aral ng doktor, hindi nakatapos, nag-aral sa San Juan de Dios, Sabi niya, then lumipad ng Espanya. At doon sa Espanya ay nagbuo ng organisasyon. At kasama siya doon sa, naging kaibigan niya si Rizal. Okay? Sa Solidaridad, okay? So ngayon, kasama doon sila ang mga batang estudyante nung unang panahon, nung 1856, nung panahon ng mga Kastila, na lumalaban para sa ating kalayaan. Dahil tayo sinakop, di ba? Dahil tayo sinakop ng mga mapang-aping mga jutang Ginemes. And now, sabi niya sa akin, Marlica, you know the Fray Butod. Mga Priling Butod. La Solidaridad. Thank you, Mac. Di ba? Ilonggo pareho kami. Ano yung Fray Butod? You read it, very interesting. F-R-A-Y. Butod, B-O-T-O-D, kasi Ilonggo. Ano yung butod? Di man laki ang tiyan. Alam mo, nung tinawag ko si Lisa Smugs na butod, never ko naisip si Graciano Lopez Haina. Sabi ko, is this a coincidence lang ang nangyayari? So anyway, si Graciano Lopez Haina ay isang matapang na gusto niyang makalaya ang mga Pilipino sa mga kamay ng mananakop. Okay? So ngayon, mga kababayan, tinatawag niya ang mga praile noon, mga pare na Fray Butod. Kasi bakit? Ano ang sinisimbolize ng butod? Sugapa sa pagkain, sugapa sa alak, kung may pulburo nun, sugapa sa pera, sugapa sa sex, sugapa sa lahat. So it's the same freaking, distinction or yung ibig kong sabihin dito kay Lices Mags. Maraming bunganga kasi nauna yung bunganga ko sa mind ko. Minsan ganun talaga. Okay, slowly, Marlica. Okay, I will try my best, to be slow. So, once tinawag ko si Lisa Butod, mga kapalangga, Lisa Butod, ibig sabihin, baliban sa literal na butod,
Di ba lagi kong sinasabi sa inyo na sinasaksak niya ang pera diyan sa loob ng tiyan niya. Lahat ng jalak sinasaksak niya. Lahat ng paglamon na masasarap sinasaksak niya. Lahat, di ba yun ang, if you nagpa-follow kayo sa akin, nung nag-start ako na nag-ano kay Butod, yun ang exact pagpapahalintulad ko. So na-revive yung aking history nung ako'y high school. Yeah, I think I remember that, Fray Butod. So, yun. Kaya thank you, sir, dun sa nag-message. I will look for your message one day and masasalamatan kita. So, bakit ko ito kinukwento? Ay na, 1800s, nakikipaglaban natin mga ninuno. Diba? Sa mga butod. Mga priling butod. At now, ano nilalabanan natin? Ahas na butod. Noon, ang nilalabanan ng ating mga ninuno ay mga Kastila, mga mananakop. Ito sarili mong kalahi, mga taksil, mga traidor sa ating bayan, mga palangga. See that? So ano to? Nauulit ang history. So from 1800s, ganito pa rin ang pinag-uusapan ng mga Pilipino. Ang mga butod. History repeats itself, Kat Serrano. So, sabi ko, ano nangyari kay Graciano Lopez Haina? So, namatay siya due to tuberculosis kasama si Marcelo H. del Pilar. At although hindi sila nagwagi nung time nila na mapalayas ang mga Espanyol, ang mga prey butod, mga priling butod, mga palangga, pero hindi sila nakalimutan ng history. Okay? Pero ako ayoko maalala actually if you ask me, na gusto mo ba maging Lopez Haina o yung mga tulad na lumaban na maalala ka? Kahit hindi ako maalala ng tao, basta gumanda lang ang buhay ng mga Pilipino. Grabe mga palangga ang ginagawa sa atin, mga butod na ito. Kahit hindi ako maalala. Yeah, I don't care. Kahit hindi nyo maalala, basta lang makalaya ang Pilipino sa mga buwakan ng inang polboronic. Ito pa rin, from 1800s, ito pa rin ang pinaglalaban ng mga Pilipino na kinakawawa, inaapi ng mga buwakan ng inang mga taksil, katulad ng mga butod. Tulad sino pang butod dyan? Si Tambaluslos, butod yan. Si Kuting, under polboronic, kaya hindi butod. Halos lahat ng mga kongresista, ng mga madyojo, mga butod. So yan ang sinisimbolize ng matatakaw sa lahat, sa lapi ng bayan, power, money, polboron, sex, babae, lahat. Ito yung nagre-representa sa mga yawa na ito. So after 100 years, meron na namang ipapanganak na Graciano Lopez Haina o Andres Bonifacio. This is the same story. Kakapagod, di ba? Ito pa rin yung mga anak nyo later on, 100 years from now, ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Imbis na ini-enjoy ng Pilipino ang kanyang sariling lupain, ang sariling yaman, ang sariling resources, pero sino nakikinabang? Ang mga buwakan ng inang dayuhan na napakikipagsabwatan ni Lisa Butod kay Michael Ma and the rest of the smugglers. See that? Tapos sa pakipagsabwatan ng mga buwakan ng Genemes na men in uniform sa pagsusuporta sa mga butod na katulad ni Lisa at polboronic na katulad ni Kuting, ni Tambaluslos na butod. Lahat ng malalakihan dyan na nakikita mo, you call them butod. And you remember Graciano Lopez Haina fighting for the mga Kastila sa mga priling butod. My God, mga kababayan. Kanina, anong napanood? Nag-press con si Acorda. Nag-press con si Acorda at saka si DILG Secretary at silang dalawa. Na kesyo may bomb threat daw dyan sa Congress. Ito'y let's give them the benefit of the doubt. Ito'y maaring totoo, maaring gawa-gawa lang nila para sindakin ang taong bayan para maipagsakatuparan nila yung paghihigpit sa mga individual. Paghihigpit, maaari, dahil nakakaramdam na sila ng pagbagsak nila ng tuloy-tuloy, pwede nilang i-impose ang martial law. At nakita ninyo ang paghigipit sa mga Duterte. Diba? At nakita ninyo ang pakikipagsabwatan ni Butod, ni Lisa Butod, dito sa ICC. So ito po ay hudyat sa Pilipino na nakikipagtraiduran, nakikipag-connives, nakikipagsabwatan ang taksil na mga butod at mga underpulburon sa ibang bayan o sa ibang lahi para what? Sikilin. Okay? Sikilin. Gurgurin ang kinabukasan,
gurgurin ang mga taong bayan at patuloy na maging alipin. It's the same story from 1800s. Di ba? Bagong, sabi ni Palangga, Mamski, thank you Palangga. Bagong butod. O yeah, pwede rin, bagong butod. Okay, so may bomb threat, prompt threat. Pinag-usapan nila Palangga ng PNP, ng DILG, yung tungkol sa hacking, cybercrime, yung mga kung ano daw yung mga nangungunang krimen sa cyberspace. So isa doon ang sinasabi nila yung mga libelous statement, kasama na tayo doon at kanila daw paiigtingin. Meron silang parang academy, something like school para i-recruit ang mga Pilipino para turuan kung paano labanan ang cybersecurity. It's good ang cyber attack. It's good yan. Kung yan ay intensyon para protektahan ang ating national security sa Pilipinas. But it's not good kung yan ang mga i-recruit nila ay gagamitin against us bloggers, against us netizens. Kasi si Lisa Ahas Araneta Smugs ay may record na yan na nakipagsabwatan dyan sa DICT. Kay Ivan Oy, nakasabwat din ni Lisa nung nakipagsabwatan siya sa kay Smartmatic based on the signed affidavit of Attorney Glenn Chong na ginagamit nila ang power, ang pera ng bayan para manggipit at gamitin yung cyber libel na yan to attack Maharlika and the rest of the fighters or the warriors here. So yung mga drama-drama ni Abalos, alam naman natin yan, at ni Ana Corda na yan, mismo ang buwaka ng inang yan, ang numero unong ng gipit kay General Macanas at gagamitin nila, magpapaaral-aral daw sila para to protect and defend the country. Tangina, kung you talk about protect and defend the country, in the first place kayo, dalawa, ang unang mag-alsa dahil kayo ay appointed ng under Polboronic, under Kuting, at ni Botod, na si Lisa Botod. See that? So you're not for defending the country. Ng drama-drama mo, DILG Secretary Abalos, na kesyo, ang sabi niya, nung siya daw ay sumumpa, nag-take daw siya ng oath, ay talagang para nga siya sa protektahan ng bayan. Sabi niya, kita mo naman sa ating pambansang awit na Bayang Maghiliw. O putang ina, jutang jitimis, pati pamagat ng lupang ng pambansang awit na lupang hinirang, bangag ka. Nung bata ako, nagkakamali ako dyan elementary. Pero ay, sinigurado ko na kapag tinanong ako, lesson yan, pag tinanong kayo, ano ang pambansang awit nyo, ang pamagat ay lupang hinirang, hindi Bayang Maghiliw. That's the first, salvo pag kumanta ka, Bayang Maghiliw, chuchu-chuchu, di ba? Tapos sabi niya, ito, sinasabi ni DILG Tambalusos, syempre, yung kanta na yan, ang sabi ay, ang mamatay ng dahil sa'yo is the country. Tapos ipaglaban natin. Really? Really? Pinaglaban niyo ang country, pero nanggigipit kayo, magkakasabwat kayo lahat? Kung gusto mo ipaglaban, Abalos, ang sinasabi mong bansa, mag-resign ka. Bitbitin mo si Kuting dahil alam mo 1,000,000% ang na nag-appoint sa'yo ay isang may saltik at underpolboron. Huwag niyong lilinlangin ang taong bayan na para kayo sa Pilipino. Doon pa lang sa issue ko last year nang dinownload niyo ang funds from DICT to MMDA. You know that? 1-point-something billion, nawala na rin yan sa hearing. You know that, yung nakakapalo sa inyo. Kung kayo ay mahal nyo ang taong bayan, jutang jininan nyong lahat. Dami yung kasinungalingan. Tapos pinag-uusapan nila doon, ito ay doon sa kanilang press con mga palangga. Tinanong sila ng reporter kasi they talk about yung top 5 crimes na nangyayari sa Pilipinas in terms of cybercrime. So sinasabi hacking, cyber attack, cyber libel, chuchu, yung mga love scam. Sabi ng isang reporter, "Sir, do you have a data kung ilan ba ang record na mayroong tayong love scam?" Sabi ang tanong dito kay PNP Acorda, ang sabi niya, tas tumawa yung mga buwaka ng ina doon. Tumawa din yung host, hindi ko alam kung ano nakakatawa doon. Ang tanong sa kanila, may record ba kayo kung ilan ang nabiktima ng love scam? You know the love scam? Yung lalandi-landiin ka sa internet, tapos ibibigay mo yung bank account mo, magpapadala ka ng pera. Mag-ingat kayo dyan kasi nangyayari yan worldwide. So the question is,
tinatanong kayo mga ulupong kayo, may record ba? Ang sabi ni si Acorda at si Abalos, patawa-tawa mga gunggong. That was a serious question. Tapos ang sagot, wala silang record. Diba? Ibig sabihin, wala silang ginagawa. Kasi if they are competent, lahat yan, ilan ang lab scam, ilan ang libel, ilan ang cyber attack, ilan yung mga ilan yung mga theft. May mga theft pa daw. Identity theft. Okay? So nakatawa-tawa kayo, seryosong question, ibig sabihin, under kayo ng what? Under kayo ng pulburon? Wala nakakatawa doon, ang tumatawa lang. May saltik sa utak ng tinatanong ng right ng serious question. Then sabi nito ni Abalos, dididiinan niya, sabi niya, ang number 1 dito yung theft, pagnanakaw, kasi ito yung nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Really? Nakaka-apekto pala, ba't nyo ginagawa? Tanginan nyo. Kung meron kayong dapat hulihin, si Koting at si Lisa, dahil yan ang promotor ng theft. Yung mga sinasabi nyong petty theft sa daan, hindi yan nakaka-apekto ng ekonomiya. Ang nakaka-apekto ng pagnanakaw, kayo na mga gumagawa ng kabulastugan dyan sa inyong mga pwesto. Imagine nyo mga kababayan, kung ikaw ay tagutom dahil, kapit sa patalim ka na, magnakaw ka ng sardinas, magnakaw ka ng bigas, pag nahuli ka ng polis, anong ginagawa sa'yo? Pag sumagot-sagot ka ng bonggang-bongga, binubugbog ka dahil ang sardinas, ninakaw mo dahil nagutom ka, nagnakaw ka ng sardinas. Diba? Binubugbog ng mga abusive police. You know that. Pero etong baka ng inang People's Initiative na si Noel Oñate na doon sa hearing, nung unang-unang hearing, na malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay gumastos ng grupo niya ni Tambalusos ng 55 million para palabas ng ads dito sa Jutang Ginemes na People's Initiative na to para linlangin ang taong bayan. Hindi pa nila sinusumite ang report kung sino ang donor ng kalahati ng 55 million at hindi nila maipakita sa Senado. Pero ano ginagawa ng Senado? Pinagbibigyan, di ba? Si Senator Amy ang nag-hearing dyan. Sabi niya kanina sa kanyang press con, inaantay niya 1 linggo na raw na hindi nagbibigay. Anong gagawin natin sa mga yan? They're talking millions. We are talking millions and billions. Tapos easy-easy lang, untouchable sila. Pero ikaw, nababangag na rin dahil sa gutom. Doon wala kang makain, nagnakaw ka ng sardinas. Binubugbog ka sa presinto pag nahuli ka o binubugbog ka mismo sa supermarket ng mga gwardya. Pero itong mga buwaka ng Ginemes na itong Oñate and the rest of the gang, sila Tambaluslos na mismo sinasabi na ni Senator Amy na ang kanyang pinsan ay namudbod ng 20 million. May narinig ba kayo na siya ay kinakasuhan na sa ombudsman? Bakit wala? Ano ito, Senator Amy? Palabas lang. Palabas lang ba ito? If you are for the country, Senator Amy, I know you're doing such a good job right now, but how come na ang kapatid mo mismo na sinabihan mo, okay, na nasa likod nito, doon sa text messages na pinost ko at binlag ko sa inyo, na ang kapatid mo na gusto magstay sa power at ang pinsan mo ay namigay ng 20 million, bakit wala kang ginagawa para sila ay managot sa batas, managot sa ating konstitusyon? Dahil yan ang nilalaban mo na PIPI na yan na dapat hindi bastusin ng mga kongresista ni Tambalustos ang konstitusyon at hindi kayo itsapuerang mga senador at dapat pag-ayos kayo. Pero bakit hindi kayo nakikipagtulungan sa ombudsman, which is, alam naman natin na hawak ni Butod ngayon, ni Lisa Butod, ang mga ahensya ng gobyerno, but at least you tried it. O you try it na bigyan na ng order ang ombudsman, i-declare mo, Senator Amy, na ako, si Senator Amy, pinsan ko, si Romualdez na nakarating sa akin na siya ay nagmumudmod ng 20 million dito sa True Ayuda, Tupad at kung ano-ano pa sa mga kongresista na ito, at ang kapatid ko mismo na gustong manatili sa pwesto gamit ang PI, I demand the Bureau, the Ombudsman, and also I will file
an impeachment complaint because this is a betrayal of public trust. At alam mo mismo sa sarili mo na ang kapatid mo, sabi mo nga, at actually 2022 pa lang yata o last year ba yun, nagsasabi niya, wag yung gaganunin yung ading ko wag yung kakawawa, parang wag yung inaano yung ading ko, maraming ahas sa Malacanang. Hindi tayo pwedeng matatapos lang. You have the power there na you're not a vlogger, you're not Maharlika. Nasa iyo ang resources, nasa iyo ang kapangyarihan na ibinigay ng taong bayan to do action para sa Pilipino. Bakit wala tayong naririnig? Nakakasuhan ng ombudsman. Puro hiring-hiring buwa ka ng inang PI na yan. Bakit wala? Ano to, palabas lang? Hindi kami nagtitiwala basta-basta. Ngayon gustong kalimutan ni Lisa at gusto nilang gorgorin ang issue sa pulburon na na-witness mo. Well, hindi mo na-witness. Alam mo to, Senator Amy. Ikaw mismo, hindi man sabihin sana sabihin ni Pangulong Duterte yung totoo. Ikaw mismo ang nagmanik-luhod kay Duterte, kay Digong, na wag isama sa narco list ang kapatid mo. How come you're still protecting your kapatid? You're not for the Filipino people. You are for your kapatid and for your name. Then we will make sure that if hindi ka gagawa ng tama at babantayan ka namin, kasama ka sa paglubog sa komunoy. Never again. Marcos, never again. Never, never, never again. Huwag na sana tayo mag-itchosan pa. Mga palangga, yes. I know, sin-inform ko na sa inyo na alam ni Senator Amy, bata pa lang, na ang kapatid niya ay pulboronic. Dapat nga hindi mo na pinatakbo nabudol talaga. Diba? Kasi the expectation is you're supposed to be or you're supposed to run the government, right? But it just so happened nabudol ka ni Lisa Smugs na tuso ang ahas. Hindi mo na-anticipate yun. But you want to protect your family name. You want to protect your pulboronic brother, then we are like doing a circus diyan sa Senado. Ang sabi mo kanina, Senator Amy, sa iyong press con, na gusto mo sana mag-ayos na, hindi naman kayo nakikipag-away sa Senado, hindi kayo nakikipag-away sa Kongreso, sana maayos na, back to work. No. Don't go back to work hanggat hindi mo sinasabi na ang kapatid mo, hanggat hindi mo kinakasuhan or hindi ka nagpa-file ng impeachment. I-urge mo ang iyong mga kakampi. Kasi pagtatraidor to, pagtataksil to sa bayan, ikaw mismo na sa text message mo na misend mo sa group, pinakalabas ko na yan. You know? Ikaw mismo, nakita mo na pulboronic, ikaw mismo nagsabi, Panginoon, himukin mo sana ang aking kapatid. The fact na sinabi mo, na himukin mo, you know 100% na yung kapatid mo is not running the government, is not running the show. Kundi siya ay undercutting, underpulburon. So nakapapagod na kasi ako makinig ng kadyotahan nyo dyan sa Senado. Kongreso, paulit-ulit na lang, you know? Pinagtyagaan ko lang para ma-share ko sa ating mga kababayan. Pero ito, kung ano na lang tayo dito, drama-drama na lang tayo. Alam ko, magaling ka sa acting kasi nasa arts ka. Magaling din ako sa acting, you know? Pero tayo dito hindi nag-acting. Hindi kailangan ng taong bayan ng acting 101. We're done during college years. Maybe you're good at acting skills. But now, ang tao ay matatalino na. Nasa social media na hindi nyo na kayang, kahit na ubusin pa ni Liza ang pera, ni Lisa Butod, ang pera ng bayan para patahimikin kami, mag-hire ng mga tao to file a case against me, against everybody else here, then, hindi kayo magwawagi. Kaya kung gusto mo is-save, not yourself, Senator Amy, kundi ang Pilipino. Dahil bukang bibig mo naman Pilipino eh. If you want to save the 115 or 100 whatever million Filipinos, then ask the ombudsman, magpa-press con ka, ombudsman, ako, kasuhan na ito mga buwaka ng inang congressman dahil ako ay para sa Pilipino, hindi ako para sa kapatid ko, kundi hindi lang ako para sa apelyido ko, para ako sa tunay na pagbangon ng Pilipinas. And I now pronounce that my brother is a certified pulboronic because I witnessed it when we were growing up. Tapos. Diba? Tapos na ang chika bumpum. Di na iligtas mo ng tunay ang Pilipino. Ilang taon na lang ba natitira sa buhay mo?
Senator Amy. Ilan na lang ang natitirang buhay sa kapatid mo kung magtatagal pa. Dahil alam natin yan, muntik-muntikan na yung matsugi. Hindi pa ba sapat ang limelight na nakuha ninyo ng pamilya ninyo? Hindi pa ba sapat ang pera na nakamkam noon, ngayon, o pera nyo, whatever, kung good or bad money? Hindi pa ba sapat na mabuhay kayo ng patas o maayos, at least man lang for the remaining years of your life? Then iregalo nyo na sa taong bayan. Tama na ang pagpapaikot. Now the mainstream media is kasabwat na rin ng mga sindikatong butod. Nakita nyo, lahat kasabwat. Saan pupunta tong bayan na ito, mga palangga? Ha? Saan pupunta tong bayan na ito na lahat kasabwat dito? Imagine nyo, even ang mga makeup artists, yung mga taong taga-ayos ng kipay ni Lisa, ay may PSG. May condominium. Lahat nagnanakaw. Ang dating mga naglilimahid, binigyan ni Lisa Smugs ng kondo, binigyan ng PSG. Diba? Nung yung Paul Soriano, nandoon pa, may PSG yan, yung hayop na yan. Halos lahat, dito na pupunta ang pera ng bayan. Tapos yung mga binabahain ng ganda matay, mamamatay na lang tanggang dilat ang mata nang walang suporta ng gobyernong ito. Mga palangga. Nakita nyo? Tapos ngayon, ano mga drama-drama nila ngayon? Anong drama-drama nila, Sandro? May napanood ako. I don't know kung kailan yon, na sinasabi ni Sandra, ayan, bumibili ng babae ang hinayupak na jokeling na yan. Si Sandra Chararat. Diba? In-expose ko sa inyo yan noong December, namigay ng pamasko, namili ng babae at chinukchak-chukchak ng mga masyonda bills dyan sa Kongreso. Yan ba ang para sa susunod na henerasyon, Senator Amy? Alam mo naman yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Kung anong nakarating sa akin na report, nakarating rin sa'yo. Can you speak up? Not for your family. Dapat masaya ka na dahil ang tatay mo nalibing na sa libingan ng mga bayani. Tapos na ang kwento niya. Then now it's a new story. Let's forget about si Marcos Sr. ganito, I'm not gonna talk about that si Marcos ganito, Sr. Tapusin na natin ang issue sa mga senior o yung mga nakaraan. Ilibing na natin lahat sila sa limot dahil ang mga personalidad na yon ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas, whether may ginawa silang tama nung panahon nila o mali, dahil hanggang ngayon pinagdudusahan ng Pilipino dahil sa Marcos Sr. ganon, dahil nabudol tayo. Enough, ilibing na natin sila sa limot. Ano sinasabi mo dito, Sandro? Yeah. Excuse me, na napanood ko na yung I don't know kung kailan to nangyari, pero gusto kong magbigay ng ano dito. Gusto ko siyang bonggang-bonggang gisahin na ang nagpapaaway daw, okay? Ito ang exact statement niya. Sabi niya, yung Duterte at Marcos ay medyo daw malayo na ang pinagdadaanan malalim ang pinagdaanan yan or malayo ang pinagdaanan yan. Nila, matagal na silang magkakaibigan. Kaya sabi ganoon, may pattern daw, sabi ni Sandro, may pattern daw yung pangyayari ngayon ng pag-aaway ng Duterte. Okay? Ito daw ay gawa ng oposisyon. Okay? Kasi daw parating na ang midterm election. Kasi ito daw gawa ng Dilawan. Julol, sa Sandra Tararat. Yung jutang genimis mo na nanay mong butod na punot dulo ng lahat ng kadyayupan sa Pilipinas, ang promotor. Anong dilaw-dilawan na sinasabi mo dahil malapit ang midterm election? Ang nanay mo ang nag-a-appoint sa mga dilawan katulad ni Acuzar na in-law ni Ochoa na dating appointee ni Little President ni Noynoy Aquino. Okay? Sino-sino pa ang mga dilawan na in-appoint ninyo? Si Recto. Ang dami pang dilawan. I can go on and on and on and on. Pero yung narrative mo, Sandro, dahil utos ng nanay mo o train ka ni Butod Tambaluslos, you call Tambaluslos Butod kasi tako man kinain ka. Okay? So, Butod Tambaluslos, yan ang mentor mo. Naalala ko nung in-interview kita na kay Martin Tambaluslos Butod ka nag-training. So, tinuruan ka kung paano magsinungaling, kung paano mga scam at kumubra sa mga kickback dyan sa mga proyekto sa iba't ibang ahensya sa gobyerno, lalo na ang DPWH. Kasabwat ang mga aliporis mo, dyan ang mga chief of staff mo, lahat ng mga nayupak na yan na nagpatayo ng bahay.
dahil sa kamkam na pera ng bayan na ang mga junganga niyan ay may amoy syotok dahil naamoy ko yan. Seriously. Yung mga tao ni Santos sa paligid niya, maamoy syotok ang mga junganga. Pero may mga bagong bahay in less than a year nung umupo si Polvoron. See that? Ano sinasabi mo? Dahil sa mga dilawan? Sabi niya, only chance na makabalik sila ay pag-awayin ang DDS at BBM. Chararat! Nakita mo yung nanay mo? Nakita mo yung sentiments, yung real? Na tinatanong ang nanay mo kung anong masasabi niya. Nag-usap na ba sila ni Inday Sara? Anong ginawa ng nanay mong Polvoronic at laklakera? Tumakbo. Nakita mo yung nanay mo nung nag-send off papuntang Vietnam sila? Anong ginawa niya? Nagganon-ganon doon na mukhang sabog? Ngayon sisisihin mo mga dilawan. Ang nanay mo ang tunay na dilawan. Kayo, dilawan, pulawan. You're not for the people. You are for yourself. For your kam-kam. Anong pinagsasabi mo na dilawan? Magkakampi na nga kayo eh. Gagawin mo pang syunga ang tawat. Just to maintain the Duterte, Yung Duterte okay pa rin BBM. Julul, maniniwala ba kayo doon mga DDS? United ang dilawan. Kayo ang nagsanib po. Kaya huwag mong idamay-damay yung mga sinasabi mong dilawan dahil magkakakulay kayo. O, sabi pa ng Ginayupak, para daw magkaroon ng chance na makabalik ang mga dilawan. Sabi niya, syempre, ang result daw nung 31.8, alam naman natin na nakapag naulit na yung eleksyon, hindi na sila makabalik. Hoy, sagutin nyo ng nanay mong botod ang pakikipagsabwatan niya, sagutin niya ang signed affidavit na pinile ni Glenn Chong sa COMELEC na ang nanay mo ay kasabwat kasama si Ivan Oy at si Hubert Guevara. Okay? Diyan sa Office of the Executive Secretary, nakasabwat sa Smartmatic. Bakit ang nanay mo bahag pa rin ang kipay na hindi makasuhan si Glenn Chong, na hindi totoong binoto ang tatay mong undercutting o underpolvoron ng 31.8 million dahil nga nakipagsabwatan sa Smartmatic based on the signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na hindi pa rin sinasagot ng ina mong botod. Kaya itigil mo yung drama-drama mo. Walang kang karisma sa tao dahil, sabi na rin ni Glenn Chong na ginamit ng nanay mo ang Smartmatic na ipanalo ka sa first district ng Ilocos Norte, giatay ka. Okay? Tapos sabi niya, may nakikita, pabulol-bul bang gago, may nakikita naman ako na interview, sabi niya, yung BBM, yung mga DDM, mga palangga, yung mga dilawan daw, ay pinag-iwalay ang BBM, DDS, para daw to create, okay? We create division. Oy, nung sinumpa ko kayong lahat, dahil kayo ay mambubudol, nung sinimulan kong magpalit at magsalita tungkol sa babaeng ahas, magpalit ako ng profile picture na Malacanang na puno-puno ng ahas, walang nagsalita na dilawan against you, walang nagsalita na Duterte against you. Ako ang nagsalita dahil yun ang nakikita kong pambababoy nyo at pambubudol nyo sa pangako ng nanay mo na ayusin niya ang COMELEC at magtatalaga siya ng mga taong tuluyang linisin ang katiwalaan sa COMELEC. Pero anong tinalaga ng nanay mo? Si George Garcia, okay, nakasabwat niya sa kanyang panggagago sa Pilipino. Okay? Ano pa sabi ni Sandro? So, totoo lang, resulta ng 2022, napakalaking agwat. Yun na nga. Dahil sa pandaraya ng nanay mo pambubudol. Ngayon, sabi niya, it's normal naman. You know what? This is bull. This is BBS. Kasi gusto niyang sabihin na ang Duterte at Marcos ay buo pa. Mga palangga, hindi kailangan pagsalita ang mga dilawan, nakalahi nila, nakaalyado nila, about dyan sa gulo-gulo ng Duterte at Marcos, Biden Sara, at nanay niya. Dahil ang nanay niya mismong bigatla, ang tumatakbo-takbo na parang yung kipay, sinisili-silihan para magtakbo-takbo doon sa Chinese New Year. At magmukhang syunga doon sa send-off, to Vietnam. Di ba la, Angie? Ara kada? Yeah, sabi ni Lord, help our nation.
Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit anong katarantado nga ni Kuting ng Norte na ito ay talagang hindi natatantanan ni VP Sara Duterte at ni Tatay Digong na talagang isiniwalat at lalabanan nga ang kanilang pagkabangag at pagkabulburol at talagang kahit na matataas pa ang opisyales na talagang kasama ni Kuting ng Norte ay talagang hindi magpapatinag ang mga Duterte dahil kawawa na ang taong bayan na talagang pinaghirapan noon na ayusin ni former President Rodrigo Duterte. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.